Magto 2024 na. Ready ka na ba? Ito yung mga bagay-bagay na iiwanan na natin this 2023. Or at least try natin siyang iwasan this 2024. Una sa lahat, overthinking. Mahirap hindi mag-overthink, di ba? Pero try natin na hindi i-overthink lahat ng bagay. Try lang natin gumawa ng set ng priorities at doon tayo mag-focus. Huwag nating i-overthink kung anong mangyayari bukas. Huwag nating i-overthink kung anong mangyayari sa next week. Just focus on what's happening right now. Number 2 is toxic people. Kailangan na nating iwan lahat ng mga toxic na tao sa buhay natin. Yung mga tao na dinadrag tayo pababa, yung mga tao na walang bilib sa atin, yung mga tao na ayaw sa atin in the first place, iwanan natin sila. It doesn't mean naman na we leave them, bahala na sila or whatever. Huwag lang natin silang pansinin. Try nating itatak sa utak natin na yung mga opinions nila, it doesn't matter. You just have to have a certain number of people na papakinggan mo. Tatandaan mo, makikinig ka lang sa mga taong mahalaga sa'yo. Mga taong nagbibigay ng value sa buhay mo. Rule of thumb, kung ayaw mong maging buhay yung buhay nila, huwag mo silang pakinggan. Kung ayaw mong maging buhay yung buhay ko, huwag mo akong pakinggan. Ganun lang yan. Pangatlo, diba this year, hindi natin pinakinggan yung gut feeling natin? This year, hindi natin pinakinggan yung instincts natin. Try natin sa 2024 na pakinggan yung gut feeling natin. Kasi normally, diba, almost all of the time, it's legit. It's true. Siguro this time, mas maging more instinctive tayo. Kung tama yung hinala natin, kung feeling natin maganda tong opportunity na to, o di good. Kung mali, o di we learn. Dalawa lang yan eh. It's either we win or we learn. That's it. Do not ignore your gut feeling this 2024. Number 4 na iwanan natin this 2023 is negative self-talk. Yup, negative self-talk. Importante yung mga finifeed natin sa utak natin. Importante yung mga sinasabi natin sa sarili natin. Kung puro positive lang ang sinasabi natin sa sarili natin, kung puro pagmamahal lang ang binibigay natin para sa sarili natin, mas marami tayong pagmamahal, mas marami tayong love na mabibigay sa mga tao sa paligid natin. Gets nyo? Positive self-talk. Number 5, hindi tayo nag-exercise. This 2023, aminin natin, hindi tayo nag-exercise. Ako din, di ako nag-exercise. May mga times na nag-gym ako, mag-picture lang ako, pinapost ko na. Mga ganun bagay. Iwanan na natin yon. This 2024, promise natin sa sarili natin, mas maging healthy tayo. Okay? Starting off with exercise. This year, sana mas maganda yung opportunity na dumating sa atin para mas marami tayong perang pambili ng mas healthy na food. I-claim natin yan. Healthier you this 2024. Number 6, I think we have to stop comparing ourselves to others. Marami akong content about dyan. Lagi natin kinukumpara yung sarili natin sa iba. Ba't si ganito, ganyan? Ba't si ganyan, ganito? Bakit siya ang successful niya sa career niya? Blah, 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 blah. We have to start doing that. Kasi that's self-sabotage. Wala din naman magandang patutunguhan yung pag-compare natin sa iba, sa sarili natin, unless we use them as our motivation, diba? Tatandaan natin, we all have different opportunities, we all have different lives, we all have different family backgrounds, etc., etc., etc. So it's unfair for us to compare ourselves to others. Just focus on yourself. Just focus on what you have and what opportunities you have. That's number 6. Number 7 is saying yes to everyone. Saying yes to everything. Saying yes to literally everything. This time, i-restrict mo na yung sarili mo na mag-yes sa lahat ng bagay. Try to say yes to only the things that's gonna benefit you and that's gonna benefit your goal. If feeling mo wala ka namang value makukuha dyan, if feeling mo wala ka namang mabibigay na value dyan, if feeling mo wala naman patutunguhan yan, just try to say no na lang. Just come up with a good excuse. Just say no. Number 8, I think we have to leave behind not believing in ourselves fully. This 2024, sana mas matutunan nating pagtiwalaan yung sarili natin. Mas magkaroon tayo ng belief sa sarili natin. Kasi we only have ourselves. Meron tayong mga tinatawag na limiting beliefs. Yung mga limiting beliefs na yun, nasa utak lang natin sila. Nasa isip-isip at loob-loob lang natin sila. If you believe that you can or cannot, chances are, you are right. Di ko alam kung sino nagsabi nun pero tumatak yun sa utak ko. Na kung naniniwala ka na kaya mo, you're right. And then pag naniniwala ka rin na hindi mo kaya, chances are, you're right. So this 2024, mas paniwalaan natin na kaya natin. Let's call it delusional, yes, but, you know, it's worth it. Malay mo mag-workout. Malay mo tama ka na kaya mo, di ba? O di, very good. At ang last na gusto kong iwanan na natin this 2023 at kalimutan na natin this 2024 is just thinking about what other people say about us. Let's all stop thinking about what other people say about us. Alam mo, sa totoo lang, they don't really care. They just want to give their opinions. And after they give their opinions, after nilang ilabas yung kung anong nasa isip nila about you, tapos na. They're just gonna focus on their lives. So why care? Stop caring about what other people think. As long as wala tayong tinatapakang tao, as long as mabuti tayong tao, you have nothing to worry about. This 2024, mas magmahalan pa tayo. This 2024, wag tayong mag-iwanan. This 2024, sana mas marami pang opportunities na dumating sa'yo, sa atin lahat.